Reng opinyon dareng bisita ang pong host king tutuking programa alina la opinyon ning Mikiban at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan niyo ang masalese nga mano dareng magsalita. Dahil ang karapatang pantao ay dapat at para sa lahat. Magandang araw, Central Luzon! Welcome po sa ating programang Dapat All, Human Rights for All. Ako po ang iyong Human Rights Defender, Sunshine Serrano. Libo-libong paglabag sa karapatang pantao ang naging dulot ng batas militar na pinirmahan ni Marcos Sr. noong September 21, 1972 na dineklara gabi ng September 23. 14 na taon na tumagal ang batas militar na natapos noong taong 1986 at nag-iwan ng libo-libong kaso ng human rights violations. Ayon sa datos ng Human Rights Violations Victims Memorial Commission o HRVVMC, ay umabot ng 11,103 ang bilang ng mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao, kung saan karamihan sa mga biktima ay mga kabataan na tumindig para sa kanilang mga pinaglalaban. Ngayong darating ng September 21, 2023 ay ang pag-alala sa ika-51 taon ng deklarasyon ng martial law. Taon-taon, itong inaalala upang kilalanin ang katapangan ng mga nakipaglaban para sa ating mga karapatan at upang matuto mula sa mga aral nito nang hindi na ito muling mangyari. Ngunit makalipas ang 37 taon ay muling nagbalik sa pwesto ang mga Marcos, kasabay ng iba't ibang mga issue na ang mga kabataan ng ating panahon ang kakaharap at makikipaglaban. Mula sa mga aral ng mga karanasan ng mga kabataan noong panahon ng martial law. Ano ang mukha ng pakikipaglaban ng mga kabataan ngayon? At paano nila patuloy na pinoprotektahan ang ating mga karapatan? Katalakayan po natin ngayon ang mga kasama sa hanay ng kabataang tagapagtanggol ng karapatang pantao. Una na po dyan, si Jade Carlene Esguera. Siya po ang Vice Chairperson ng Young Bataeños Environmental Advocacy Network o Young BEAN. Hi Jade! Hello po, isang makakalikasang araw sa ating lahat. Yan. Kasama rin natin si Noriel Renz Malyari. Siya naman po ay council member ng Youth for Nationalism and Democracy. Hi Noriel. Hello po, isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Yan. At kasama rin po natin si AJ Torres. Siya naman po ay mula sa Akbayan Youth. Magandang araw, AJ. Magandang araw po. Yan. So, siguro bago tayo magsimula sa pag-uusap tungkol sa mga similarity ng Marcos era dati at saka yung Marcos era ngayon, pag-usapan muna natin kung ano ang mga ginagawa ng inyong mga organisasyon para sa karapatang pantao. Jade, ano ba ay yung Young BEAN at paano siya nagiging tumutulong para sa pagde-defend ng karapatang pantao? Ang Young BEAN po or yung Young Bataeños for Environmental Advocacy Network ay isang organisasyon o network ng mga kabataan na proaktibong tumutugon sa mga issue ng ating kalikasan. Dahil naniniwala tayo na ang issue ng kalikasan ay issue rin ng karapatang pantao. Dahil ang mga epekto ng mga maduduming industriya na meron particular sa Bataan at sa ating bansa na rin ay malaki ang dulot sa karapatang pantao natin sa malinis na kalikasan, malinis na hangin, at iba pang mga konektado sa ating kalikasan na mga karapatan na maaaring mayurakan kapag may mga ganitong uri ng mga proyekto. So, ang Young BEAN po ay tinataguyod ang environmental protection and regeneration as well as yung social transformation. Dahil naniniwala tayo na hindi mangyayari ang environmental protection or magiging useless siya kung hindi magbabago yung sistema ng lipunan na kinakapalooban natin ngayon.
Yes, yan. Oo, talagang napakalapit ng lahat ng issue sa environment ay nakakaapekto sa pag-enjoy ng karapatang pantao ng mga mamamayan. At maganda nga yung ginagawang trabaho ng Young Bean, no? Ang Youth for National Democracy naman, Noriel, paano siya tumutulong sa pagsusulong ng karapatang pantao? Ayan. Ang YND or Youth for Nationalism and Democracy po ay isang organisasyon kung saan ito ay isang pampulitikang sentro ng mga kabataan na nagsusulong ng pambansang demokratikong organisasyong masa at ang sentral na tungkulin nito ay organisahin, pukawin ang mga kabataan at pakilusin ang mga kabataan para sa pambansang interes nito at sa mga makilahok sa mga pampulitikang isyu na kinakaharap ng ating bansa. So more on political rights ang ang focus ng YND. Ang Akbayan Youth, mas kilala kasi natin yung Akbayan, 'di ba, as a party list. Pero ano ang trabaho ng Akbayan Youth at paano ito nakakatulong sa pagsulong ng karapatang pantao, AJ? So, ang Akbayan Youth ay isang kilusan ng mga kabataang naghahangad at kumikilos patungo sa pagbubuo ng isang pamahalang demokratiko-sosyalista kung saan tunay na maririnig ang kolektibong boses ng mamamayang Pilipino. Naniniwala kami at isinusulong namin ang isang hopeful nonviolent resistance na sa pagtuloy na paghimok ng mga bagong kasama at sa pakikilohok sa ating demokrasya, naniniwala kaming kaya nating makagawa ng tunay na pagbabago sa ating lipunan. Tapos ayun nga, na sabi niyo na rin po na kasama rin kami sa malawak na pagkilos ng Akbayan Citizens Action Party na binubuo ng iba't ibang kasama mula sa iba't ibang marginalisadong sektor ng mga magsasaka, manggagawa, kababaihan at kami bilang mga kabataan. Yan. Maraming grupo na nasa loob ng Akbayan at isa nga ang Akbayan Youth na nagsusulong nga ng mga reforms within the system, no, ng ating demokrasya. Ngayon siguro puna na tayo dun sa pinaka-heart ng issue, no, na pag-uusapan natin ngayon. Ano ba ang pagkakapareho ng dating Marcos sa bagong Marcos sa inyong palagay bilang kabataan? Jade, ikaw, sa environmental positioning, very 'di ba, very isa sa very proactive si Marcos Jr. daw sa usapin ng environment at unang salang niya nga sa United Nations ay environmental niya, 'di ba? Climate change ang dinala niyang usapin. So, ano yung similarity niya dun sa kanyang tatay na siyang nagpagawa ng Bataan Nuclear Power Plant? Siguro in general makikita natin similarities sa pagtingin nila sa mga pagde-develop ng ating industriya. Malaki ang kanilang gustong gawin or malaki ang proyektong nakasalang para sa developmental aggression. And ang nakakalungkot doon ay patuloy na simula since the era of Marcos Sr. up to now, the Marcos Jr., makikita yung over-extraction pa rin ng ating resources. Bukod pa doon, yung binanggit po ninyo na isa rin sa pangunahing campaign ng Young Bean, ang Bataan Nuclear Power Plant. So makikita natin na nung tinayo ni Marcos Sr., tinayo during his era, ay merong patuloy or nagkakaroon ng mga legal basis or legal grounds ang Bataan Nuclear Power Plant. At in general ay yung nuclear energy dito sa ating bansa. At nakikita natin na itong proyekto na to ay patuloy pa rin nakikita as part ng clean energy na maging part ng energy mix ng ating bansa, ang pag-a-add ng nuclear energy. So, masasabi din natin na gusto nila na parang itambol ang renewable energy. Kaakibat nito yung patuloy pa rin yung pag-push dun sa Bataan Nuclear Power Plant na very ironic dun sa tinutukoy nating renewable dahil sinasabi rin ng Young Bean na dapat ay sustainable ang paggamit sa resources as well as yung mga proyekto na hindi siya makakaapekto hanggang sa mga susunod na henerasyon sa ating kalikasan. So yun, patuloy pa rin talaga yung mga proyekto na patuloy na yuyurak sa ating kalikasan at pati na rin sa ating mga mamamayan sa komunidad.
especially sa malapit dito sa Bataan Nuclear Power Plant nga, sa Bataan, nakikita natin na direktang apektado ang mga mamayan kapag may mga ganitong uri ng mga proyekto na konektado sa pagkasira ng ating kalikasan. Noriel, ikaw naman sa sa YND sa inyong mga pag-aaral, ano ba ang similarities and differences ng Marcos syempre historical nyo na lang ito na nalaman, di ba? Yung ginawa ni Marcos Sr. sa ngayong ginagawa ni Marcos Jr. Ayan. Madalas na ina-acknowledge talaga ng kasalukuyang ni Ferdinand Marcos Jr. yung mga naggawa ng tatay niya. At sabi niya nga, ang ibang legasiya daw ng tatay niya ay i-continue niya. So ngayon sa YND, parang nakakapangamba sa parte ng mga kabataan dahil 'di ba napakaraming human rights violation ang nangyari nung panahon ng martial law, ang daming nawawala, ang daming pinatay at hanggang ngayon patuloy yung red tagging na nangyayari sa mga kabataan na mulat at kumikilos tungkol sa mga pampolitikang issue. Ang sa amin sa parte ng kabataan ng YND, kaya siguro marami ding kabataan na natatakot na makipaglaban sa mga karapatan at ilabas ang boses nila ay tila walang ginagawa pa rin ng administrasyon ngayon para labanan yung red tagging na nangyayari sa kasalukuyan at ayun, sa seguridad ng mga kabataan na mulat at lumalaban para sa kanilang mga karapatan. So, continuing yung fear, no, na parang baka mangyari uli yung katulad nung panahon ng batas militar. Isa yan nga, totoo. Hindi lang naman yan sa kabataang estudyante, sa lahat ata ng lumalaban o nagpapatuloy ng karapatang pantao ay isa yang risk, no, na ating patuloy na fini-face. Sa inyo naman, AJ, sa Akbayan Youth, how do you look at the similarities and differences ng the Marcos Sr. and the Marcos Jr. Presidency? Okay. Sa pagsuri ng Akbayan Youth, marami sa polisiya ng kasalukuyang administrasyong Marcos ang sumasalamin doon sa mga polisiya ng kanyang ama. Kung kaya may kita rin natin na maraming pagkakapareho sa mga problemang kinaharap ng mamamayang Pilipino noon sa kinakaharap nila ngayon. Unang-una na rito yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Sa loob ng Administrasyong Marcos Sr., naranasan ng Pilipinas ang isa sa pinakamalaking krisis pang-ekonomiya sa kanyang kasaysayan dahil sa walang habas na pangungutang nito upang tustusan ang pagpapatayo ng kung ano-anong mga edukasyon. Noong mga 1984, napag-alaman ng mundo na nagsisinungaling ang Administrasyong Marcos ukol sa balanse ng kaban ng bayan. Dahil dito, at dahil din sa kasabay nitong pandaigdig na krisis pang-ekonomiya, wala nang bansang ginustong magpautang pa sa Pilipinas. Ayun, totally bumagsak yung ating ekonomiya. At kung maaalala natin yung sinabi ni Marcos Jr. ukol sa inflation, kamakailan na sinabi niya na I don't agree with that number, we are not that high. May kita natin na parehas sila ng kanyang ama na sasabihin lumalago ang ekonomiya habang naghihirap at nagugutom ang taong bayan. Isa pa rito yung pamamayagpag ng mga crony capitalists kung tawagin ng mga Marcos. Noong panahon ni Marcos Sr., malaking bahagi ng nagdulot ng pagbagsak ng ekonomiya ang mga polisiyang pangnegosyo ng kanyang administrasyon na nakakiling talaga sa kanyang mga kaalyado o mga kasosyo. Ngayon naman, isang taon pa lang yung termino ni Marcos Jr., ngunit may mga nakikita na tayong ilang mga bagay na kaduda-duda talaga. Tulad na lang nung illegal na pag-aangkat ng asukal nung kamakailan. Yes. At syempre, yun, na-mention na rin naman ni Noriel, bilang mga kabataan, ramdam na ramdam natin ang mga atake ng Administrasyong Marcos sa aming karapatang maorganisa at magpahayag ng pagpupuna sa pamamalakad ng ating gobyerno. Patuloy pa rin na tinutususan ng NTF-ELCA na ginawa lang naman talaga para atakihin ang oposisyon. Patuloy yung pag-implement dun sa anti-terror law na nagpapatahimik lang din naman talaga at nananakot ng mga susubukang magpahayag ng pagpupuna. At ngayon naman, pinipilit na sa kabataan ang pagsulong ng mandatory ROTC kung kailan malinaw naman na tinututulan talaga ito ng lahat ng kabataan. Kaya ayun, nakikita natin na pareho talaga yung mga problema kinaharap natin ngayon sa mga problema kinaharap ng mga kabataan na noong mga panahon. Maraming matatanda, maraming mga lolo't lola natin ang nagsasabi na golden age nung panahon ni ni Pangulong Marcos. Mamaya pag-uusapan natin siya. Pero
Siguro bago yon, pag-usapan muna natin, mayroon bang ginagawa ang mga kabataan para malabanan itong mga itong bagong bagong mga ways ng pang violate ng ating karapatan, like with UJ, di ba, with the environment, tinututulan ba ng kabataan ang mga what do you call this, yung bad sources of energy at yung pagpapabukas ng Bataan Nuclear Power Plant? Meron bang mga actions ang mga kabataan, like your organization, for example? Siguro isa sa malaki no na advantage ng mga kabataan ngayon sa pakikipaglaban sa mga issue ng ating kalikasan ay yung meron na tayong social media. Malaki kasi ang role ng technology ngayon sa ating lipunan. Particular na rin sa paglalabas ng mga statements or ng katotohanan sa mga ganitong uri ng mga proyekto. At siguro isa sa ginagawa ng Young Bean ay yung pag-utilize ng social media platform sa pag-share ng mga information patungkol sa mga proyektong ganito sa katulad ng Bataan Nuclear Power Plant. At bukod pa doon ay meron na mga makabagong paraan ng pagtutuloy. Bukod rin sa mga mobilization at sa mga rallies na ginagawa ng Young Bean, ay meron din tayong mga petition signing na nakikita natin na yung numbers ng pagtutol din ng mga tao. At bukod pa doon, isa pa rin sa patuloy pa rin yung groundworks ng Young Bean dahil isa siyang grassroots na organisasyon na talagang bumababa sa masa. Nakikita natin na mahalaga yung pagmumulat sa mga masa. Dahil yung mga ganitong issues, hindi talaga nila alam na kung paano sila apektado Hindi nila alam na ito palang epekto sa kanila at direkta silang apektado dito bilang sila ang nasa komunidad at sila yung nasa sa hanay ng mga mangisda at pati na rin sa hanay ng mga magsasaka natin. Ay meron na rin tayong mga alliance work. Isa rin kasi yung sa tinitignan ng Young Bean bilang isang network na makipag-ugnayan talaga sa mga iba't iba pa mga organisasyon at pati na rin sa local government units natin kung paano ba natin tinitignan ang mga ganitong issues. Particular dito sa Bataan, ang pagtuto sa Bataan Nuclear Power Plant ay katulong natin ng LGU dito. Dahil malaki ang posisyon ng LGU sa pag-ayaw sa Bataan Nuclear Power Plant. At bukod pa dun, malaki rin ang role ng organizing natin ay dahil naniniwala tayo na ang kolektibong action talaga ang magpupush for the change and magpupush sa government to be part of the movement din sa pagtutol sa mga ganitong uri ng proyekto makakasira sa ating kalikasan. Bukod sa karaniwan na ginagawa ng Young Bean na pagmomobilize and sa ayun nga sa awareness ay ginawa namin last time ay nag-mangroves planting kami dun sa malapit sa coal-fired power plant dahil alam namin na yung para malinis ba yung ginagawa ng coal? Naalala ko yung yung coal. Talagang minsan pagka bumuga siya, di ba? Yes. May ash fall. At kasi ang coal-fired power plant hindi lang siya air pollution. Meron din siyang water pollution, noise pollution, land pollution, lahat ng uri ng pollution. At isang sa nakitang way ng Young Bean bilang protesta ay yung pagtatanim ng mangroves sa paligid dahil kukunin nila yung mangroves area para sa parang extension nung na sinasabing planta. Para ma-prevent Yes. i-extend nila. Yes. So, mamaya tatanungin ko rin sa inyo kung talaga bang kasi on one hand, good nga daw yung social media, di ba? Kasi nakakapagkampanya tayo kahit may restriction ng red tagging and all, di ba? At least through social media and through creative means ay nakakapagpahayag pa rin tayo ng ating saloobin, di ba? Pero mamaya tatanungin natin kung good ba yan or bad, especially when we're talking about the Marcos narrative. Yan. Nariel sa inyo muna, anong ginagawa ng YND na specific para matugunan yung mga na-mention mong similarity ng Marcos Jr., like yung red tagging nga sa inyo. Ano yung moves ng YND?
Ayun. Sa YND po, nagsasagawa din kami ng mga educational discussion at mga activity po. Meron kami mga stand sa mga political issues. At patuloy po kami nagmumulat sa mga kabataan, naglalatag po ng mga tunay na nangyari noong, for example po, noong martial law na may sapat na facts and evidences. Doon naman sa red tagging, ang red tagging kasi talaga ay kasalukuyan talaga nangyayari at isa ito sa pinaka-problema na kinakaharap naming mga kabataan na mulat dahil ito isa sa pumipigil, nagsusupil sa aming karapatan at Nagbabalik po ang Dapat All, Human Rights for All, AJ. So sabihin, hindi necessarily 20 pesos lang na bigas, di ba? Ang daming pinangako kasi sa ekonomiya nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang ginagawa ng akbayan nito sa mga usaping ganito? Okay. So, isa sa mga malaking pagkakaiba ng martial law ngayon is mas marami tayong demokratikong espasyo na pwedeng gamitin. Naalala ko nga nung isang martial law commemoration, mayroong mga namimigay ng pamphlets na may nakasulat na if you were reading this piece of paper during martial law, you would have to eat it. Ganun kasi talagang kalala yung state censorship noon na makita ka lang na may daladalang material na critical sa administrasyong Marcos o malaman lang na may sinasabi kang subversibo kuno, pwede ka na lang dakipin o ipakulong. Tulad na lang na ginawa nila kay Archie Trajano, isang estudyante ng Mapua University na tinanong lang naman niya si Amy Marcos kung bakit siya yung ginagawang direktor ng Kabataang Barangay. Ilang araw nakalipas, nakita na lang siyang patay doon sa lansangan. Ayun nga, ngayon kahit paano, mas may espasyo tayo para sabihin yung mga kailangan natin sabihin. Na ipanalo natin yung mga karapatang pantao na tulad nito noong napatalsik natin ang diktadura. Pero hindi doon nagtatapos ang laban para sa demokrasya at para sa panlipunang katuwiran. Mula noon, patuloy ang pagdadala natin ng iba't ibang mga kampanya sa lansangan at batasan upang isulong ang karapatan ng iba't ibang sektor na ilaban ng akbayan ng mga batas tulad ng reproductive health law at mental health law. At sa ngayon, ipinaglalaban din natin kasama ni Akbayan Senator Risa Hontiveros ang SOGI Equality Bill na higit 20 taon na nating pinaglalaban. Nailaban ng akbayan ng SK Reform Law na naglalayong palawakin ang tungkulin ng sangguniang kabataan sa lokal at siguraduhin na hindi ito basta-bastang magagamit na playground ng mga anak ng mga political dynasty. At isa rin kami sa iilang partido sa Pilipinas na naglalayon talagang magsulong ng isang anti-political dynasty law. Pero ayun nga, sa konteksto ng panibagong administrasyong Marcos, at kung tutuusin, noon din namang mga nakalipas sa administrasyon, sinusubukan talaga ng mga nasa posisyon na patahimikin yung mga ganitong pamumuna. Meron tayong mga aksyon talaga na ginagawa upang siguraduhin na tutulan natin ang mga ito at bantayan kung ano talagang ginagawa ng administrasyong Marcos. Dahil kung hindi tayo magiging mapagmasid at kung hindi natin tututulan ng mga ito, baka isa-isang mawala yung mga karapatang pantaong pinaglaban natin noon. Mayroong na ipanalo ang taong bayan. At isa na nga doon yung nakakapagsalita na tayo ngayon. Pag-usapan natin siguro yung dahil nga this is a September episode. So pag-uusapan natin ang martial law, sina Marcos, 'di ba? Ano ang malaking porsyento ng ating mga taong bayan? Kanina na-mention mo na, 'di ba, na talagang bumagsak ang ekonomiya nung panahon ng 1984. Pero at the same time, marami tayong nakita, lalo na sa social media. Marami tayong napanood sa YouTube na nagsasabing hindi yan totoo. Golden age nun. Kahit na bigyan mo ng numero, ng statistics, di ba? Hindi naniniwala ang karamihan ng tao. Ang tawag nga dito ay historical distortion. Ano ang epekto nito sa ating mga kabataan? Jade, simulan ko sa'yo. Parang ang ironic na very evident na yung mga ganitong nangyari before, pero bakit ngayon parang naging baliktad ang mundo? Oo nga. So yun, parang ano nangyari? So siguro sa mga kabataan, lalo sa masa, madali kasi tayong
ma-take ng mga ng mga ganitong uri ng narratives. Madali tayong ma-swift ng mga ganitong uri ng statements, lalo yung mga masa natin na hindi lahat ay may access sa edukasyon, hindi lahat ay may access sa social media kung saan tayo pumupunta or saan tayo nag-educate talaga ng mga tao. So siguro sa lente ng mga kabataan, malaki yung epekto ng historical revisionism and distortion na nga. Malaki yung epekto nun dahil maraming mga kabataan ang nawalan na ng nawalan na sila ng pakialam sa katotohanan na nangyari before dahil patuloy pa rin kasi yung debate, no? Patuloy pa rin yung tanong sa Taliano Gold at sa iba't iba pa mga naging naratibo noong panahon ng Marcos. At nakakalungkot doon ay bilang mga kabataan, dapat kasi tayo yung intelihente. Tayo yung dapat na may capability magsuri ng katotohanan sa hindi. Tayo yung dapat marunong magbalanse or magtingin ng katotohanan nga. At yun, dahil na rin siguro sa epekto ng ganong uri ng pagkilos na dinidistort yung history na even sa edukasyon natin, nakakapasok yung mga ganong naratibo na kung saan dapat hinuhubog yung kaisipan ng mga kabataan, ay ganon nga ang nangyayari. Kaya ang epekto nun ay marami mga kabataan ang atrasado or hindi nagiging part ng pagkilos nating ginagawa. At marami ring estudyante ang wala na silang parang apathetic na sila sa mga ganitong issues, lalo sa environmental issues, di ba? Sino ba naman yung magiging bothered kung hindi sila directly affected, lalo yung mga kabataan natin na may privilege to have the secured na tirahan, secured na kapaligiran kung saan hindi nila kailangan mangamba sa mga patuloy na pagbaha dahil sa climate change, hindi nila kailangan mabother sa coal-fired power plant dahil hindi naman sila abot ng ingay or ng usok at hindi naman sila apektado daw ng Bataan Nuclear Power Plant na nandito lang sa Bataan dahil nandun naman daw siya sa Morong na kasi medyo malayo rin yung Morong sa mismong city. Pero on the other side, kung titignan natin sa kabilang part ng mga ganitong pangyayari ay meron pa rin talaga mga kabataan na aktibo na tumutugon sa mga ganitong uri ng pagbabaliktad ng ating history. Dahil, ayun nga, siguro na rin dahil na rin sa natural na pagiging critics ng mga kabataan, nakakatuwa na maraming mga kabataan kahit na individually ay alam nila parang i-differentiate yung katotohanan sa hindi. At yun, ang nakakalungkot lang na nakakalungkot na naman dahil even though meron na silang awareness or meron silang ability to critique those kind of narratives, ay ang nangyayari ay bakit hindi pa rin sila nagiging hindi sila kumikilos, parang all words but not actions. Real sa inyong organisasyon, no? Paano nyo nilalabanan yung mga pagbabago ng totoong kasaysayan, no, tungkol sa martial law at sa dating rehimeng Marcos na kahit na sabihin natin na totoong 31 million yung bumoto kay Pangulong Marcos, 'di ba? Based on COMELEC results, 'di ba? Malaking parte nito ay nalinlang, no, ng maaaring nalinlang na historical distortion. Ano ang ginagawa ng inyong organisasyon para mabago ito? Ayun, hindi kasi rin natin masisisi talaga na karamihan talaga ay nalinlang kasi biktima lang din talaga sila ng historical distortion at mga fake news na talagang ginawang sigurong black propaganda ng Administrasyong Marcos para makabalik sa kapangyarihan. So ang patuloy na ginagawa ng YND ay ayun nga, nagsasagawa pa rin kami ng mga educational discussion na may mga sapat na
facts and evidences na tunay na nangyari noon panahon ng Marcos. And nakakalungkot din isipin kung minsan na iniaayin na natin sa kanila yung mga facts and evidences na meron nung panahon ng Marcos. Pero patuloy itong sinasantabi na sinasabi nga daw na golden era nga daw nung panahon ni Marcos, na hindi naman daw ganyan yung nangyayari. Na sa tingin namin sa hanay ng mga kabataan, hindi naman ito kadalasan tungkol lang sa inyo. Tungkol ito sa mga human rights violation na nangyari noon, tungkol ito sa mga biktima. At siguro hindi malabo kung patuloy na yung historical distortion patuloy na nangyayari. Baka talaga mabago na talaga yung totoong nangyari nung sa kasaysayan, at baka sabihin na lang na kwentong barbero na lang or haka-haka na lang yung mga nangyayari. Diba? Kung sa edukasyon nga, hindi siya masyadong pinapalalim yung totoong nangyari. So, bilang kabataan at mulat talaga, kailangan sa hanay ng mga kabataan matutong alamin yung mga totoong nangyari na may sapat na facts and evidences, at huwag maniwala sa mga fake news na kasalukuyan nangyayari. No, hindi, yun nga yung social media nakakatulong sa atin kasi nakakapagkampanya tayo ng mas madali sa social media. Pero the same way, di ba, nakakapagkampanya rin sila ng kanilang mga sariling kwento at naratibo na kadalasan ay hindi naman katotohanan, no, lalo na sa usapin ng pagbabago ng kasaysayan, tong distortion o paninira ng totoong nangyari sa kasaysayan natin. AJ, ikaw mismo sa personal mo, ano ang saloobin mo sa pagbabalik ng Marcoses? So, tao lang naman din. Siguro, lahat naman tayo mga kabataan, naramdaman natin yung parang tumigil yung mundo nung natapos yung 2022 elections, tapos nalaman natin yung resulta, di ba? Lalo na nung mga nakasama namin hindi lang kasi ako, lahat ng mga kasama namin kumilos sa kampanya, parang napaisip tayo, di ba? Like, may panahon na ako rin, like, hindi ko na alam kung anong gagawin sa loob ng panibagong administrasyong Marcos. Pero, nung medyo nahimasmasan na yung lahat, mas naging malinaw na kahit na hindi natin napigilan yung pagbabalik ni Marcos Jr. sa pangyarihan, andyan pa rin naman talaga yung mga dahilan na meron tayo para lumaban. Patuloy pa rin naman tayo nangangarap at kikilos para mapaglaban yung isang makatwirang lipunan kung saan natutugunan ang bawat pangangailangan at nabibigyan ng karapatan ng lahat. Mas hihirap ang laban dahil alam naman natin ang dinala sa atin dati ng diktadurang Marcos at ang nais na lang gawin ngayon. Pero hindi ibig sabihin na ito nagtigil tayo. Patuloy lang talaga ang pagkilos. Ano ang aral na dapat nating matutunan, no, sa mga kumilos dati at sa mga kumikilos ngayon para makaya nating ituloy yung laban? Remember, the last Marcos left after 20 years. So now we have a new Marcos. Right now, 6 years lang siya pwede tumagal. Pero we kind of don't know kasi hawak nila ang di ba? Ilan ang opposition sa Senado, di ba? Mabuti na lang na nandyan pa si Senator Risa, di ba? Okay. So siguro ang lesson na simula noong Marcos Sr. era na pinaglaban ng mga kabataan at pati na rin ng mamamayan ang pagpapatayo ng Bataan Nuclear Power Plant, na dahil alam ng mga mamamayan na makakasira ito sa kalikasan at pati na rin sa karapatang pantao nila sa isang malinis sa kalikasan at yun, sa seguridad na rin sa buhay. Siguro malaking lesson sa atin na yung tagumpay noong panahon ng Marcos Sr. ay dapat siya magpatuloy hanggang sa ngayon. Marami tao ang tumutol, hindi lang Bataan, kundi pati na rin yung iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Dahil alam nila yung magiging epekto nito. So, malaki ang naging pagtutol na mamayan. Ngayon, dapat ay ganun pa rin tayo sa pagtutol. Dahil kasi simula noong 1985 na tinutulan ito at hindi na siya nag-operate, ay patuloy pa rin siya nandito sa Bataan. Patuloy pa rin siya nag-exist. At patuloy pa rin siya pinopondohan ng bayan. So, malaking question na yun, no? Dapat alam natin na yung ganitong uri ng proyekto ay talagang dinidismantle na or tinatanggal na. Hindi na dapat siya binibigyan ng chance to rehabilitate
or chance na magkaroon pa ng another nuclear power plant or nuclear energy man dito sa ating bansa. Yung tagumpay talaga ang dapat na panghawakan natin na simula noong Welgang Bayan, na patuloy pa rin siya ng 2009, 2008 at hanggang ngayon na nagbabalik ang Marcos Jr. ay patuloy ang tagumpay ng pagtutol ng mga mamayan sa Bataan Nuclear Power Plant. Dahil tagumpay na hindi siya nabubuksan, di ba? Kahit sa interes ng gobyerno. Dahil yon sa pagtutol ng mga taga-Bataan. At hopefully kasama natin, no, Jade, ang iba pang mga bayan, no, sa buong Pilipinas. Dahil ito ay makaka-apekto hindi lang sa atin, no, sa buong Pilipinas. Noriel, ikaw, sa inyo, ano ang lesson learned na sa tingin mo dapat ma-import natin sa ating audience? Ayun din, katulad din po ng sinabi ni Jade, yung tagumpay na nangyari noong panahon ng martial law, na at palagi tayong tumingin dapat sa pag sinabing karapatan. Tingnan natin kung ano ba ang meaning sa atin ng karapatan bilang tao. Kasi pag sinabing karapatan, inherent sa atin yun na bilang isang tao malaya kang ipahayag ang iyong saloobin, natatanggap mo ang iyong mga basic na serbisyo na dapat iniaain sa atin ng gobyerno at ng pamahalaan. So, ang lesson sa akin, sa aming mga kabataan ay huwag matakot tayong ilabas ang ating boses at huwag tayong magpapasupil sa demokratikong karapatan natin at ipaglaban natin ang ating karapatang tao kasi hindi tayo hayop na dapat na ito lang ang deserve mo, ito lang yung deserve ng bawat Pilipino. At AJ, bilang ano ang lessons learned natin sa mga nangyari? Okay. Kung may matututunan naman tayo dapat sa panahon ng batas militar, parati nating aalalahanin na ang tunay na kapangyarihan ay lagi nating makikita sa mamamayang Pilipino. Kasi kung tayo lang naman yung mag-uusap, syempre wala tayong patutunguhan, di ba? Kailangan nating ilapit sa mas malawak na hanay ng masa ang mga usapin ng karapatang pantao at ng pakikibaka ng iba't ibang sektor tulad ng mga magsasaka, manggagawa, mga kababaihan at syempre mga kabataan. Ipinaglaban natin mula noon ang ating mga demokratikong espasyo kung kaya't kailangan nating gamitin ito upang mas mapalakas yung clamor para sa mga kampanyang pinaglalaban natin. Kung magagawa natin to, wala silang magagawa kung hindi makinig. Yun talaga kailangan nating magpalawak, no? At mas marami pa tayong makadaupalad ng mga kapwa nating Pilipino para makasama natin sa ating paglaban para sa ating karapatan pangtao na deserve nating lahat. Yan, maraming salamat po sa ating mga kabataang guest ngayong araw na ito. At diyan po tayo magtatapos sa ating panayam, pero hindi pa po nagtatapos ang Dapat All, Human Rights for All. Balik po kayo. Bilang organisasyon na nagdodokumento ng mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao, ang Task Force Detainees of the Philippines ay umalalay sa mga biktima ng martial law sa pagkuha ng reparasyon sa ilalim ng Republic Act 10368 o ang Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013. Sa batas na ito, nakasaad ang pagbibigay ng reparasyon sa mga naging biktima ng torture, pagpatay, sapilitang pagwala at iba pang human rights violations. Kaugnay ng naturang paksa, nagsagawa ang Task Force Detainees of the Philippines ng ilang hakbang na makakatulong sa mga biktima gaya ng pag-publish ng listahan ng pangalan ng mga nadokumentong biktima noong panahon ng batas militar. Pagbibigay ng dagdag na suporta o katibayan sa mga biktima tungkol sa pagiging lehitimo ng naratibo ng paglabag sa kanilang karapatan sa pamamagitan ng mga datos at publications. Pagtulong sa dokumentasyon at pagkalap ng salaysay ng mga biktima. Pagsasagawa ng mga oryentasyon patungkol sa RA 10368 sa 391 na bilang ng mga biktima na nais mag-file ng claim.
pagbibigay ng kopya ng dokumentasyon ng human rights violation case sa 246 na mga biktimang nangangailangan nito, pag-alalay sa 831 na biktima sa pagsagot ng kanilang mga application form, pagtugon sa mga katanungan ng 1,150 na biktima patungkol sa proseso ng aplikasyon at pag-check sa kanilang supporting documents. Tumulong sa pagsulat ng salaysay ng 174 na biktima at saksi, at pagdokumento ng 26 na human rights violation case na nangyari noong panahon ng martial law na hindi pa nadokumento. Ang mga aktibidad na ito ay naganap noong 2014 sa ilang barangay sa Ilagan, Isabela at sa lalawigan ng Aurora matapos mapirmahan ang batas. 11,103 na biktima ang nakatanggap ng reparasyon noong 2017 hanggang 2018 matapos ang taong proseso. Educate, advocate, organized for human rights. Maraming hindi nag-akala sa mga kabataan na magbabalik ang mga Marcos sa kapangyarihan. Kaakibat nito ang dagdag ng mga pagsubok sa pagprotekta sa ating mga karapatan. Talagang walang pinagkaiba si Marcos Sr. at si Marcos Jr. Mataas pa din ang mga presyo ng bilihin at patuloy tayong pinapaniwala at pinapaasa sa pangakong pag-unlad. Ngunit hindi nito pinahina ang mga loob at puso ng kabataan sa pakikipaglaban. Sa pamamagitan ng teknolohiya ay pinaabot nila ang mga issue sa nakararami. Tuloy pa rin ang pag-oorganisa at patuloy na nakakaisip ng mga malikhaing paraan para sa pakikipaglaban. Hindi rin naman nakalimot ang mga kabataan sa mga aral ng nakalipas. Maraming pagtatangka na baguhin ang kasaysayan, ngunit nananatili sa mga kabataan ang aral ng nakaraan. Katulad ng mga kabataan at ng mga patuloy na promoprotekta sa ating karapatan, huwag tayong matakot na ilabas ang ating boses nang hindi na muling mangyari ang mga karahasan. Ako po si Sunshine Serrano. Tandaan, ang karapatang pantao ay dapat para sa lahat.